kamusta? For today's vlog, may panibagong cravings na naman ng buntis. Kaya naman kahapon ng umaga, bago pumasok ang daddy juice ko sa trabaho, at inaya ko na muna siyang pumunta ng palengke para bumili ng mga sangka para sa ulam na lulutuin. Actually, pwede naman sana na siya na lang yung bumili, pero ewan ko ba, parang mas gusto ko kasi na ako yung bibili at pipili ng mga sangkap na gagamitin ko. Medyo na-weirdohan na nga rin ako sa mga kinikilis ko ngayon. Pero siguro parte na nga rin ito ng pagbubuntis ko. But anyway, fast forward na nga mga mare, dahil konti lang naman yung pinamili namin, kaya ito at nakauwi din kami kaagad. Medyo marami itong nabili naming manok dahil kulang 1 kilo na ito. Dagdagan na namin para kung sakaling mag-request ang Sheska ng pritong manok ay meron na kaming stock sa rep. Bukod dun sa mga sangkap ng lulutuin ko, ay bumili nga rin pala kami dyan ng ilang pirasong hotdog at pati na nga rin saging. Itinabi ko lang yon at pagkatapos ay hinugasan ko na nga rin kaagad itong strainer na ginamit ko sa paghuhugas ng manok. Tuwing gagamitin ko ito, palagi yung napapansin dahil ang daming nagagandahan. Iba nga ay nagtatanong pa kung saan ko nga raw ito nabili. Siyempre mga mare, alam nyo naman na halos lahat ng mga gamit namin dito ay nabili ko lang lahat online. At ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Anyway, pagkatapos kong mahugasan yung ibang gulay, ito at nag-umpisa na nga rin akong maghiwa ng iba pang mga sangkap. Sobrang aga pa ng mga oras na ito, siguro mga 9 AM pa lang, at itong ulam na niluluto ko ay para sa lunch pa namin. Pero ang Sheska biglang nagsabi na nagugutom na daw siya, kaya inuna ko na muna siyang ipagluto nitong mga hotdog. Kahit anong gawin ko ay hindi ko talaga siya mapakain ng ganyan. Pero mula nung umuwi ang daddy niya na paborito ang hotdog ay nagustuhan na rin niya yan. Ewan ko ba, pero bata pa nun ang Sheska nung napansin namin na basta kulay pula ang pagkain, hindi niya pa natitikman yan ay inaayawan na niya. Init mga mare, kahit gaano pa kasarap yan. Matatusino, hotdog, longganisa, skinless, corn beef at marami pang iba. Abay, kahit nga yung spaghetti na karaniwang paborito ng mga bata ay hindi niya rin gusto. Pero siguro ngayon lang yan na bata pa siya, at paglaki niya ay magugustuhan niya rin ang mga pagkain na yan. But anyway, nung makapagluto na ako, agad ko na nga rin siyang hinatidan ng pagkain dito sa kwarto. Diyan ko na nga lang siya pinakain dahil mainit talaga dito sa kusina namin. Habang kumakain nga ang Sheska, bumalik na rin agad ako dito sa kusina namin para mailuto na itong uulamin namin para sa aming lunch. Naglagay lang ako dyan ng konting mantika, tapos nag-umpisa na nga rin akong magisa nitong bawang at sibuyas. Tapos nagisa nga rin ako ng luya dahil ang lulutuin natin ngayon ay tinolang manok. Sasama ko nga rin sa gisa itong mga manok at hahayaan ko nga lang din yan na medyo maprito. Kahit na anong lutong ulam na may sabaw. Takarni yung saho, gusto ko yung nagigisa yan ng maayos. Ewan ko ba, pero nalalansahan kasi ako kapag hindi nagigisa ng maayos yung mga karne. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng tubig para sa sabaw. Para sa pampalasa naman ay naglagay ako dyan ng paminta, asin at konting patis. So yun, tinakpan ko na lang muna at hinayaang kumulo. Habang hinihintay kong lumambot yung karning manok, ito namang isasahog kong papaya ang inasikaso ko. Hindi ko na nga pala to binili dahil meron namang tanim sila mama at nanghingi na lang ako ng isa. Medyo malambot na yung mga manok ay inilagay ko na nga rin itong mga papaya. Kalipas lang ang ilang minuto, binalikan ko na rin ito at tinikman ko kung okay na yung lasa. Tinay ko na nga rin yung papaya kung okay na. At ayun nga, malambot na, kaya naman inilagay ko na nga rin itong huling sangkap na dahon ng sili. Pwede din naman na dahon ng malunggay, pero sa ngayon, mas gusto ko yung dahon ng sili, kaya naman yan na muna yung inilagay ko. Pagkatapos kong magluto, agad na nga rin ako nagsandok dito sa mangkok nitong ulam para naman ibigay kila mama. Pareho kasi kami ng papa ko na paborito namin ang tinolang manok. Siguro mga 10:30 AM pa lang yon nung natapos akong magluto. Pero nagugutom na ako, kaya naman nag-early lunch na ako. Kapag ganitong may sabaw yung ulam, mas nakakaganang kumain kapag may sawsawang patis tapos merong sili. Diyos ko, pagbigyan nyo na ang buntis at iinom naman po ako ng maraming tubig. Grabe, ang sarap talaga at craving satisfied na naman ang buntis. Kayo ba mga mare, nung buntis kayo, ano yung ulam na madalas nyong kine-crave? Kasi nung kay Sheska, gusto ko palagi yung may sabaw. Yung sa pangalawa, hindi ko pa masabi dahil iilang mga pagkain pa lang yung kine-crave ko. Anyway, tara mga mare, kain tayo.